We're such a patriotic people now. I've never met a Filipino that's not proud to be Filipino, and that's just Kagulat word. Matapos ang matapang ngunit natamong pagkatalo sa Osaka, hindi nagpahinga si Alexandra Alex Ella at ngayon buong China ang nakaantabay. Si Ella ay nakalista sa main draw ng WTA 250 Guangzhou Open. October 20 to 26 nagaganapin sa Nansha International Tennis Center, isang perfect na pagkakataon para sa mabilis na rebound sa gitna ng Asia swing. Bago ang Guangzhou, nagpakita na si Alex ng solidong form sa China circuit. Umabot siya ng deep sa Jingshan WTA 125 event, kung saan na-seed at naitala ang mga mahahalagang panalo bago siya natalo sa late stages, karanasang magagamit niya para sa mas matinding draw sa Guangzhou. Ang match experience sa Jingshan ay mahalaga. Nagbigay ito ng match toughness at mga tactical na lessons na malinaw na pinag-aaralan ng kanyang camp. Ang Osaka result round of 32 loss kay Teresa Valentova ay nagsilbing wake-up call at benchmark. Mula doon, tinutukan ng coaching team ni Ala ang serve placement, second serve stability at transition game. Mga aspetong lumabas sa match review na dapat higpitan bago sumabak sa Nansha. Ang malinaw na plano, gamitin ang medium-speed hard courts ng Guangzhou para maiba ang ritmo, magpatibay sa baseline exchanges at i-convert ng mas epektibo ang break opportunities. Sa pamamagitan ng entry at seeding, patunay na tumataas ang kredibilidad ni Ala sa WTA circuit. Ipinapakita ng mga torneo at ranking climb niya ang trajectory ng isang seryosong contender. Ang Guangzhou draw, pagamat puno ng kilalang pangalan, ay nagbibigay ng oportunidad. Kung makakalikom si Alex ng ilang solid na wins dito, makakakuha siya ng momentum at ranking points bago magtapos ang season. Ito rin ang arena para ipakita na ang Osaka loss ay hindi katapusan, kundi simula ng mas disiplinadong bersyon niya. Ang narrative, walang urongan, babawi, lalaban, at muling gugulate ng China. Sa dulo, ipinapakita ni Alex ang katangiang hindi nasusukat ng scoreline, puso, disiplina, at pagnanasang umangat. Sa Guangzhou, may bagong sansa siyang patunayan na ang pag-angat ng Pinoy tennis ay tuloy-tuloy, at buong mundo muli ang naghihintay. Buong Asia ang huminto, at ngayon, buong China naman ang ginigising ni Alexandra Alex Ella. Matapos ang matapang pero masakit na pagkatalo sa Osaka laban sa Czech rising star na si Teresa Valentova, hindi nagpatinag ang ating Pinay tennis sensation. Sa halip, tumindig agad siya at nagpatuloy sa kanyang next mission, ang WTA 250 Guangzhou Open, isang prestihiyosong torneo na magaganap mula October 20 hanggang 26, 2025 sa Nansha International Tennis Center sa Guangzhou, China. Ito ang bahagi ng tinatawag na Asian Swing ng WTA Tour. Isang serye ng mahihirap na hardcourt tournaments na sinusubok ang tibay ng katawan at isip ng bawat player. Pero kung may isamang atleta na hindi kailanman umatras sa hamon, si Alex iyon. Dahil matapos niya makaharap ang powerhouse mula Czechia, agad siyang nagpatuloy sa ensayo sa Shanghai. Kasama ang kanyang team na tumutok sa serve stability, baseline defense at mental recovery drills. Ang Guangzhou Open ay may mas mabilis na court surface kaysa sa Osaka, kaya pabor ito sa aggressive baseline game ni Alex. Sa mga nakaraang linggo, nakita rin ang patuloy niyang pagtaas sa WTA ranking salamat sa consistent runs sa mga tournaments sa Asia. Kabilang ang WTA 125 Jingshan Open, kung saan umabot siya hanggang late stages ng draw at nagpakita ng lakas laban sa mga top-seeded players. Ang mga laban doon, ayon sa mga analyst, ay nagsilbing rehearsal para sa mas mataas na antas ng kompetisyon na haharapin niya ngayon sa Guangzhou. Ang pinakamagandang bagay sa kasalukuyang yugto ni Ella ay hindi lang ang performance niya sa court, kundi ang resilience na ipinapakita niya. Sa Osaka, kitang-kita kung paano siya lumaban sa bawat punto kahit mahirap ang sitwasyon. Ang world feed mismo ay nakapansin. Ella may have lost on paper, but her fighting spirit and on-court maturity were outstanding for her age. Isa itong papuri na nagmula sa mga international commentators na bihirang magbigay ng ganoong respeto sa mga batang players. Ngayon sa Guangzhou, bitbit niya ang parehong apoy, ngunit may dagdag na tapang at pagnanais na bumawi. Alam ng kanyang mga tagahanga na bawat kakatalo ay nagbubunga ng bagong bersyon ni Alex, mas mabilis, mas matalino at mas determinado. Hindi ito bagong laban lamang, ito ay pagsusulit ng puso matapos ang kabiguan at pagkakataong ipakita sa buong mundo na ang Pinay pride ay hindi basta natitinag. Sa darating na linggo, ang Guangzhou Open ay magiging sentro ng atensyon ng Asia tennis scene. At habang papasok si Alex sa court sa harap ng mga Chinese fans, dala niya hindi lang ang bandila ng Pilipinas, kundi ang diwa ng bawat kabataang atleta na naniniwalang
Kahit matalo ka minsan, may susunod na laban kung saan ikaw naman ang gagawa ng himala. Walang urungan, babawi, gugulatin ulit ang mundo. Ito ang bagong sigaw ni Alexandra Ala. Habang papalapit ang WTA 250 Guangzhou Open, ramdam na ang tensyon at excitement sa tennis community. Para kay Alexandra Ala, ito ang sandaling magbabalik ng kumpiyansa at magpapatunay na ang tunay na kampyon ay hindi sinusukat sa panalo lang, kundi sa kakayahang tumayo at lumaban muli matapos madapa. Ayon sa mga insiders sa WTA, kasama sa main draw ng Guangzhou Open ang ilang top 50 players mula Europe at Asia, kabilang sina Zheng Qinwen, China's top-ranked player, Elena Avanesian, at Diana Schneider, na pawang mga consistent quarterfinalists sa mga WTA 250 events ngayong taon. Ang field ay loaded pero hindi bago kay Alex ang ganitong pressure. Sa katunayan, ito ang klase ng environment kung saan siya madalas nagle-level up. Sa mga nakaraang araw, nakita sa kanyang social media ang mga larawan at video clips mula sa kanyang training sessions sa Shanghai at Guangzhou, kung saan malinaw na pinaghahandaan niya ang transition sa mas mabilis na hard court ng South China. Nakatuon siya ngayon sa ball placement at return precision, dalawang aspeto na madalas magdala sa kanya ng momentum sa unang bahagi ng laban. Ngunit higit pa sa teknik, ang hinahangaan ng mga fans kay Ala ay ang kanyang mindset. Sa kabila ng pagkatalo kay Valentova sa Osaka, pinuri siya ng mga foreign journalists dahil sa professional composure at sportsmanship. Ayon sa Czech news outlet Denisový Svět, Ala may have been outplayed in Osaka, but her court presence, emotional control, and tactical adjustments were world-class for someone her age. Ang ganitong uri ng respeto mula sa mga banyagang media ay patunay na Ala is earning her place in the global tennis scene. Hindi lang siya tinitingnan bilang young Filipino hopeful, kundi bilang legitimate WTA competitor na kayang sumabay sa big names. Bukod sa Guangzhou, may dalawa pang kumpirmadong tournaments na posibleng salihan ni Alex pagkatapos nito. Ang WTA 125 Hong Kong Open at ang WTA 250 Ningbo Open sa China. Parehong nakaschedule sa huling bahagi ng Oktubre at unang linggo ng Nobyembre, bahagi pa rin ng Asian Hardcourt Swing. Ang mga torneo na ito ang posibleng mag-define sa kanyang year-end ranking na kasalukuyang nasa WTA Top 150 range, isang napakalaking tagumpay para sa isang 20-year-old na atleta mula sa Pilipinas. Sa ngayon, tumitibay ang suporta ng Filipino community sa China. May mga Pinoy fans na nakatira sa Guangzhou at Hong Kong na nagpaplanong manood ng live, bit-bit ang mga bandila at banners na may nakasulat. Mabuhay si Alex, walang urungan. Habang umiinit ang tensyon, isang bagay ang malinaw, hindi tapos ang laban ni Alexandra Ala. Ang pagkatalo sa Osaka ay hindi dulo, kundi simula ng panibagong kwento ng pagbawi, disiplina at pagangat. At sa sandaling muling umapak siya sa court sa China, buong mundo ang muling mapapatingin. Dahil kapag si Alexandra Ala ang bumawi, hindi lang panalo ang dala niya, kundi inspirasyon.